Hi guys! So, welcome to my channel. I'm Joanna. Nag-aaral ako ng Java programming language. Galing ako sa C#. Nakagawa na ako ng desktop application gamit yung C#. Pero while doing so, na-enjoy ko siya. And then, right now, um, naka-transfer ako sa isang IT company. And then, dun sa company na yon, medyo famous yung Java programming language. So, why not transition in Java? Since similar naman si Java kay C#. So, goods pa ba aralin this year si Java? Malalaman natin. So, what is Java? Si Java kasi programming language siya na object-oriented. Pwede siya sa any platform, pwede siya sa any devices. And then si Java, meron siyang mga iba't ibang key features. Object-oriented siya, platform independent, strongly typed, automatic memory management, multi-threaded, rich standard library. So, ano ba ibig sabihin ng object-oriented? Pag sinabing object-oriented yung programming language, ino-organize nyo yung code mo into objects through abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Ibig sabihin lang nito, bagay yung object-oriented na programming language sa business application. For more videos sa iba't ibang sa soon na videos natin, i-explain ko in full details kung ano ibig sabihin ng object-oriented. Another feature ng Java, so platform independent siya, ibig sabihin lang niyan, pwede tumakbo yung Java program mo sa kahit anong platform. As long as meron siyang Java virtual machine. Ibig sabihin ng JVM ay na-execute niya yung compiled bytecode dun sa platform na pinapatakbo mo yung Java program mo. Kahit anong platform, Windows, Linux, Mac OS, as long as, sabi ko nga, merong Java virtual machine. Ito sample, C or C++ na code, tapos kinompile siya, and then executable siya sa Windows. Pero, kapag tinry mong i-run siya sa Mac OS o kaya sa Linux, hindi siya magra-run. Compared to Java, so, kunyari, meron kang Java code, and then, nag-compile. From .java, ko-convert niya yon to .class. So, yung Java program mo, magra-run yan sa Windows, sa Linux, sa Mac OS, as long as yung mga platform na yan, merong Java virtual machine. So sabi ko nga kanina, yung Java virtual machine, ina-execute niya yung converted bytecode mo dun sa platform na yon. Okay? Another key feature ng Java, strongly typed siya. Si Java kasi strict siya sa type ng data mo. O kunyari, ayan, int a number is equals to 10. Masasabi natin na tama yan kasi yung 10 integer talaga siya. Okay, sa line 2, string text is equals to hello Java. Masasabi natin na pwede yan, tama yan. Kasi string naman talaga si hello Java. Sa line 3, number is equals to oops. Error na yan. Madedetect na ni Java na error yan kasi hindi mo pwedeng lagyan ng string yung number na variable na dineclare mong integer. Okay, pag compile niyan, ma-detect ni Java na mali yan. Doon pa lang sa compilation, very strict na si Java. Ma-detect niyang error yan, hindi naabot yan sa runtime. Ganun yung strongly typed na feature ni Java. Okay, another one is automatic memory management. So, si Java kasi gumagamit siya ng garbage collection. Pag sinabing garbage collection, siya yung nag-free up ng memory ng object na wala nang nagre-reference dun sa object na yon. Okay, example, case 1. Sa case 1, meron kang heap memory na 10 bytes. Tingnan nyo yung line 1. String A is equals to new string hello. Okay, nag-consume ka ng 5 bytes. So, sa 10 bytes mo, nag-consume ka ng 5 bytes, di ba? So, matitira na lang sa'yo, 5 bytes. Okay, nag-run yung line 2, string B is equals to new string A, B, C, D, E. So, nag-consume ka na naman ng 5 bytes and then wala nang matitira sa 10 bytes mo kasi na-consume mo na yung 10, di ba? Pagdating sa line 3, string C is equals to new string 1, mag-error na siya kasi wala ka ng memory dun sa heap mo.
Okay, sa case 2 naman, same scenario. Meron kang 10 bytes dun sa heap memory mo. Sa line 1, sa line of code 1, string A is equals to new string hello. Nag-consume ka, di ba, ng 5 bytes. So, meron ka pang natitirang 5 bytes. Sa line 2, string B is equals to new string A, B, C, D, E. Nag-consume ka na naman ng 5 bytes. So, matitira sa'yo 0 na, di ba? Pero pagdating sa line 3, B is equals to null. Ibig sabihin yan, mawawala na yung ABCDE, yung object na ABCDE dun sa memory location na yon. Kasi nga wala nang nakatutok na variable dun sa object na yon. Okay? Pagdating sa line 4, string C is equals to new string X. Kasya na si X kasi nga fin-re-up na ni garbage collection yung object na ABCDE kasi wala nang nakatutok dun sa object na yon. Okay? Kasya na si X. Meron ka na ulit na 5 remaining bytes kasi nga fin-re-up na ni garbage collection yung memory location na yon. So, meron ka nang natirang 5 bytes ulit. So, pag niran yung line 4 na string C is equals to new string X, kasya na yun si X kasi i-consume lang naman ni X 1 byte eh. So, may natira kang 4. Okay? Yun yung concept ng automatic memory management pagdating kay Java. Another feature is multi-threaded siya. Pag sinabing multi-threaded, kaya mong gumawa ng code na iba't ibang task na sabay-sabay siyang nagra-run. Okay, yun yung multi-threaded. So, example, sa program mo, meron kang step 1, fetch data, and then update data. Tapos nun, nag-send email ka. Tapos na. Sa Java kasi, yung unang step mo, kunyari, fetch data. Tapos, mag-update ka ng data. Pwede yung magkasabay, yung update data and then send email. Pwede mong gawin na habang nag-update ka ng data, at the same time, pwede ka rin mag-send ng email. Ganun yung concept ng multi-threaded. Sabay-sabay siya. Pwede siyang tumakbo ng sabay-sabay. Okay. One key feature din yung rich standard library. So, si Java kasi, matagal na siya. So, famous siya, matagal na siyang programming language. Meron siyang ino-offer na standard built-in classes. And, kunyari ito, collections API, file manipulation, networking, etc. So, anything na maisip mo na pwede mong gawin, pwede nang i-offer ni Java. Sa standard library lang yon. And then, kung gusto mong, kung wala dun sa standard library, pwede ka namang gumamit ng third-party open source na libraries. Ayan, example niyan yung Apache Commons, Spring Framework. So, matatakil din natin yan sa mga future videos natin. Since eto, overview pa lang siya. Tapos, in conclusion, worth it ba siyang aralin si Java? So, worth it siyang aralin kasi sa scalability niya at sa reliability niya. Kasi maraming mga malalaking company na yung mga systems nila hanggang ngayon, ang gawa nun yung Java. Java yung gawa nung system through Java dun sa system nila. So, ayun, since matagal na nga si Java, famous din si Java. So, masasabi natin na worth it aralin siya. Yun nga, yung mga iba't ibang company, yung system nila, gawa yun sa Java. Okay? So, thank you for tuning in. So, nag-aaral pa lang naman ako ngayon. So, diniscuss ko lang naman kung paano ko siya naiintindihan. Feel free to comment kung ano man yung additional information na pwede nyong i-add dito sa video na to. And then, sabayan nyo akong pag-aralan kung ano ba yung maganda kay Java. Okay? Sa mga key features niya, sa soon na videos natin, i-explain ko in full details kung ano yung kinaganda nung key features ni Java. Ayun, salamat. Like, share, and subscribe. Thank you.